Pato Empata para sa COVID-2019. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay ipag-adya mo sa sakit na dulot ng COVID-2019 na kumitil ng maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmula ng salot na ito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, mapag-ampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. De lo que has hecho con tu vida, dejaste la esperanza que contigo yo tenía. Suspiraba cada vez que me decías que tus ojos eran míos y que tu vida era la mía. Reconocía que eras toda una mujer, que pronto fui al pensar que nunca te iba a perder. Creía que lo tenía todo a mi modo, pensaba compartir contigo, ya ni modo. Nunca desconfié de ti, así tampoco esperaba que me fueras a mentir. Aunque fuiste todo para mí, sabía que todo acabaría en el tiempo de tu partida. Manejando loco, borracho por tu ausencia, nublado el pensamiento porque tú ya no eras mía. So de hoy en adelante de nadie puedo confiar. Es fuerte el corazón pero es difícil olvidar. Okay, isang mapagpalang umaga ho sa aming mga giliw na tagapakinig mula Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ho ng Biyernes, ika-13 ng Marso 2020. Ang inyo hong lingkod, kaagapay niyo po sa serbisyo publiko, Ronald Bula. Wala hong personalan, trabaho lang. Siyempre, dito lang ho sa impila ng radyo ng Masa Entertainment Nate Radio. Nag-aanyaya. Samahan niyo po ako sa loob ho ng isang oras na balitaktakan. At siyempre, kuro-kuro. Kaya doon ho sa aking mga FB friends, ha? Mga chatmate, abay maaari na ho kayong magkomento sa aking Facebook account at sa Facebook page ng radyo ng Masa Entertainment Nate Radio. Worldwide po tayong mapapanood at mapapakinggan. So tuloy-tuloy lang ho tayo. Doon ho sa may mga reaksyon, suwestyon, sumbong at panawagan. Abay, wag ho kayo magatubiling tumawag at mag-text sa aming text line numbers na nasa baba ho ng aming TV screen. Maaari nyo rin akong tawagan at i-text sa aking mobile numbers 0939-717-7977 at 0936-862-5001. Mga textmate, mga chatmate,
Text na ho kayo, chat na ho kayo. Que a mí sí me dolería. Viviré. Ang dami ho nating reklamo. ¿Quieres regresar ya que todo se ha calmado? Mirándolo At siyempre, mga sariwa hong balita. sola por tramposa. Kung saan ho nagpahayag na ho kahapon Acabamos. sa palasyo ng Malacanang. Me dices que es Ang Pangulong Rodrigo Duterte ingil pa rin ho ito ¿Te acuerdas? Tú misma dito ho sa banta ng salot na coronavirus kung saan nga ho abay nagdeklara Sí, te voy a dedicar esta canción a ti. ang Pangulo na community quarantine. Meron tayong mga kababayan na hindi pa rin masyadong naliwanagan ho, hingil ho dito sa pahayag ng Pangulo. Mamaya-maya ho ipapaliwanag ko ho sa inyo, kaya wag ho kayong magpanik Kung sinasabi nyo hong lockdown, abay magkaiba ho yung lockdown at ito hong community quarantine Maya-maya ho lilinawin ho natin sa ating mga viewers, sa ating mga listeners ang isyong ito Grabe na Lumubo na yung bilang ho ng may kaso ng coronavirus disease dito ho sa ating bansa. Kaya yung mga pinuno ho natin sa iba't ibang bayan, iba't ibang lalawigan pati ho dito sa National Capital Region abalang-abala ho ngayon May mga nagdeklara na ho ng walang pasok sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Fui al pensar que nunca te iba a perder. Creía que lo tenía todo a mi modo. Pensaba compartir contigo, ya ni modo. Pero bago yan, syempre nais ko munang i-shout out yung aking mga viewers, yung aking mga listeners na nakamonitor ho ngayong umaga Manejando loco, borracho por todo. Syempre binabati ko yung mga tagalungsod ho ng Davao, partikular na ho Es fuerte el corazón. dyan sa Fort of Samal yung mga gwardya at empleyado dyan, maging tax force Davao nakamonitor na rin ho sa atin. Ganon din ho yung mga taga-Apare at Cagayan, yung mga Aparianos at Cagayanos, ayan, nakamonitor na ho sila sa atin. At sa Bicol Region partikular na ho dyan sa Legazpi at Camarines La única mujer que yo he ganon din ho yung mga Romlumanon todo lo que una mujer quisiera. ayan, nakatutok na ho sila sa atin Cómo y por dónde darte lo que tú siempre quisieras. maging ang mga Mindoreño dyan sa Occidental Mindoro Quisiste at Oriental Mindoro y todavía en mi cara me partikular na ho yung mga gwardya at empleyado Lo sé, fue mi misma culpa que yo tuve por andar muy en ng Fort of Calapan na abalang-abala ho ngayon sa mga dumadagsang pasahero na nagmumula ho sa Batangas Siyempre yung mga Batangginyo at Batangginya partikular na ho dyan sa Fort of Batangas na abalang-abala ho ngayon ayan, nakamonitor na ho sa atin yung mga gwardya at empleyado ho diyan. Maging ang mga tsuper ho ng UB Express nunca más. Abay, ingat-ingat ho kayo sa pag-aabot ho ng mga ikang bayarin o yung pera ho na inaabot ho sa inyo na kung kanino ho galing baka mamaya galing ho yan sa carrier ho ng coronavirus disease. Abay, paktay ho tayo diyan Bien sabías que esto nunca duraría. Tampoco te importó que a mí sí me Isa ho yan sa ikang pinangangambahan ng ilan Ya que todo se ha calmado, mirándolo. Grabe Si pudiste ser laganap na ho encuentras sola. ito hong salot ho na coronavirus disease Acabamos, estamos bien. Ayan, nakamonitor din ho sa atin ngayong umaga Aprender que te dejé. ang mga tsuper ng UB Express dyan sa crossing Malolos, Bulacan. Y nos partimos de camino. Ganon din ho yung mga tsuper ng UB Express dyan sa Muñoz Dar esta canción a ti. SM North EDSA at Rainuma Ayan, nakatutok na ho sila sa atin. Ganon din ho yung mga taga Misamis Oriental. Ayan, nakamonitor na rin ho sa atin Tuloy-tuloy lang ho tayo. Oras ho natin ganap na hong alas 11 ng nagmamadaling umaga. Pero bago ho tayo pumalaot
Maya-maya ho, marami na ho tayong viewers. Mamaya-maya ha, babasahin ho natin isa-isa yung kanilang mga komento. Ayan, marami na tayong viewers ha. Itong aking monitor, 3 ha. Isa sa harap ha, isa sa kaliwa ha, at isa ha sa kanan. Ayan ha. Kaya mababasa ko ho lahat yung kanilang mga komento. So tuloy-tuloy lang ho tayo. Mga reporters, standby muna ha. Pero bago yan, bigyan ko muna ng daan itong mensahe naman ha ng pamunuan ng Integrity ha, Monitoring Enforcement Group ha, o IMEG ha, dyan sa Campo Crame ha. Hingil pa rin ho ito sa mga ikangay mga abusado at tiwaling hanay ha ng Philippine National Police ha. Kaya meron hong babala ho dito ang direktor ng IMEG ha, Police Colonel Ronald Lee ha. Ganon din ho ha, para sa mga yung mga illegalistang nanonood at nakikinig ho ngayon narito ho, pakinggan nyo yung babala ha ng direktor ng IMEG. Narito po, panoorin nyo. Ang Integrity Monitoring and Enforcement Group ay nakikisa at sumusuporta sa direktiba ng aming hepe ng pambansang pulisya, General Archie Francisco Gamboa, ang no-take policy sa lahat ng uri ng tiwaling gawain. Hinihikayat namin ang publiko na i-report ang anumang sangkot sa katiwalian ng mga miyembro ng pulisya na kanilang nalalaman, tulad ng pagsusugal, sabong, manunuhol, illegal na droga, prostitusyon at iba pang maling gawain sa aming tanggapan o sa mga numerong 0998-970-2286 at 0995-795-2569. Patuloy po naming gagampanan ang aming tungkulin upang linisin ang aming hanay para mapanatili ang integridad at moral ng pambansang pulisya. Ayan ho, napakalinaw ang mensahe ha ng direktor ho ng IMEG, Police Colonel Ronald Lee ha. Tuloy-tuloy lang ho tayo. Bibigyan ko ho muna ng daan itong aking mga sponsor dahil kung wala ho sila, abay wala din ho ako rito ha. Kaya doon ho sa mga naghanap, kaya lang ngayon mahigpit na ipinagbabawal ha ng palasyo ng Malacanang sa publiko yung pagpunta-punta sa mga matataong lugar ha. Kaya lang ha, dahil sponsor ho natin to, abay bibigyan ho natin ng daan ha. Sa mga naghanap ng mga ikangay magagandang resort ha. Isa ho ito sa pinakamaganda, pinakamalaki at pinakamalinis na resort sa rehiyon ng Mimarupa ha. Itong Jolly Waves Water Park and Resort ha. Ito ho'y matatagpuan ha diyan sa Barangay Sapul, Calapan City, Oriental, Mindoro. Narito ho, panoorin nyo ang napakagandang Jolly Waves Water Park and Resort. Ina't mag-enjoy kasama ang mga barkada. Sama mo na rin lahat ng iyong kapamilya. Papasyal tayo sa lugar na masaya. Sa Jolly Waves siguradong mag-e-enjoy ka. Sa Jolly Waves ika'y mapapawaw, ika'y mapapasigaw sa ganda ng lugar. Dahil ang Jolly Waves mura na maganda pa, tara na, pasyaw na sa Jolly Waves. Jolly Waves, una-unahang wave pool sa Mindoro. Nakamalaging water park sa Mimaropa. Sa Jolly Waves ika'y mapapawaw, ika'y mapapasigaw sa ganda ng lugar. Tara na,
pasyal na sa Jolly Waves Water Park and Resort sa Mindoro. Sa Jolly Waves, ika'y mapapawaw, ika'y mapapasigaw sa ganda ng lugar. Dahil ang Jolly Waves, mura na magarap pa. Tara na, pasyal na sa Jolly Waves. Jolly Waves Water Park. Ayan ho ang napakagandang Jolly Waves Water Park and Resort. Yan ho ay matatagpuan sa Barangay Sapol, Calapan City, Oriental, Mindoro. At doon naman ho sa mga naghanap naman ng mga magagandang hotel, ha? Abay, isa lang ho ang pwede kong i-recommenda ho sa inyo, ha? Kundi itong Rosalina Garden Hotel, ha? Ito ho ay matatagpuan, ha, sa bayan ho ng Rojas, Oriental, Mindoro. Narito ho, panoorin nyo ang napakagandang Rosalina Garden Hotel. Ayan ho ang napakagandang Rosalina Garden Hotel. Doon naman ho sa mga naghanap naman ng mga magagandang lugar, ha? Yung medyo malapit lang ho sa Metro Manila, ha? Dahil bakasyon na ho, ha? Kaya lang mahigpit pa rin ho yung babala ng ating gobyerno na umiwas sa mga matataong lugar, ha? Kaya lang, dahil sponsor ho natin to, abay kailangan ho nating ikang ay i-build up, ha? Doon ho sa mga naghanap ng mga magagandang lugar, ha? Mga pasyalan, ha? Unang-una ho yung mga beaches ho natin, ha? Isa ho ito sa talaga namang pwede ko hong ipagmalaki, ha? Kahit kanino, ha? Ito hong Marble, capital of the Philippines, ha? Ito ho yung probinsya ho ng Romblon, ha? Kaya doon ho sa mga naghanap ng mga magagandang lugar, ha? Abay, isa lang ho ang pwede ko hong i-recommenda ho sa inyo, ha? At meron hong paanyaya ho rito, ha? Ang gobernador Jose Riano at ang congressman attorney Budoy Madrona na pasyalan nyo naman daw yung kanilang napakagandang probinsya. At talaga namang totoo yan. Talagang ang sarap hong balik-balikan ng lugar na yan. Narito ho, panoorin nyo ang kagandahan ng probinsya ng Romblon. In a country with over 7,000 islands, it could be so easy to fall in love with a plethora of flavors, colors, and local culture. But there is always more than what meets the eye. Right at the heart of the Philippine archipelago lies the idyllic sanctuary. That is Romblon. Just an hour plane ride from Manila to Tablas Island or a 7-hour trip by Aroro from Batangas Port, you can already experience the unadulterated beauty of this archipelagic province. With its 3 major islands, Romblon, Tablas, and Sibuyan, the marble capital of the Philippines might just be the perfect relaxing getaway to include in your bucket list. Take a dip in its white sand beaches.
Explore its waterfalls and mangrove forests. Go on a hike and visit nature sanctuaries. Celebrate with the locals. Kanina kamo sa Romblon, kilawin dito ang aton kanamit-namit na pagkaon. Kaon na kamo. Or simply savor their native dishes. There is definitely something exciting for you to do. Eksperyensya ha ang katahom ng Romblon. Karina ka mo sa Romblon. When in Romblon, experience the wonders. Nunca más volveré a soñar. Ayan ho, ang napakagandang Marble Capital of the Philippines, Romblon. Ha? Kita nyo naman yung pahayag ng Gobernador Jose Riano at Congressman Attorney Budoy Madrona. Nakarin na kamo, ha? Pasyalan nyo naman yung napakagandang probinsya. Yung dagat ho dito, naku po, very crystal clear, ha? Kitang-kita nyo ho dito, ha? Yung mga lamang dagat, ha? At hindi ho polluted, hindi ho katulad ng ibang mga karagatan ho diyan, ha? Na kung ano-ano ho yung mga tinatapon, ha? Dito ho talagang, naku po, ha? Napakalamig at napakalinaw. So tuloy-tuloy lang ho tayo. Basa-basa muna tayo ng ating mga viewers na nakamonitor ho ngayong umaga, ha? Nandyan ho si Winston J, ha? Sabi ho niya, iba ang kisig mo by panis ang COVID-19 sa iyo. Ito, meron pa siyang komento, ha? Nasa gitna ako ng kalsada patawid, nakatutok sa programa Boss Bay, ha? Doble ingat ako, wala kasi ako headset. Ayun lang. So tuloy-tuloy lang ho tayo. Wag ho kayo maglilipat dahil punong-puno ho tayo ng balita, ha? Unang-una na ho itong Code Red Sub Level 2 na idiniklara ho ng Pangulong Rodrigo Duterte, ha? Dahil pa rin ho ito, ha? Sa salot ho na coronavirus disease na laganap na ho, ha? Saan mang hong bansa, ha? Sa buong mundo. Grabe! At ito hong misa, panunood ng sine, bawal muna, ha? Sa ilalim ho yan ng Code Red Sub Level 2, ha? Samantala mga pribado at pampublikong sasakyan na maglabas-masok sa Metro Manila, abay sasailalim daw ho yan sa checkpoint ho ng PNP. Samantala Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bongo, ha? Tapos nang sumailalim sa coronavirus disease test. At ito hong pagsasara ng pinto ng Metro Manila, abay overreaction daw ho yan ayon kay Senador Vicente Tito Soto. Samantala palasyo ng Malacanang, ang publikong naguhording, ha? Sa gitna pa rin ho yan ng health crisis. Abay kakasuhan daw yan. Kanina napanood ko yung live video, ha, ni kasama nga Gina Mapi, ha? Diyan sa Dagupan na Tondo, ha, sa lungsod ng Manila. Abay nagkaroon ho doon, napakalinaw ho yung itong sinasabing hoarding, ha. Abay kung nanonood, nakikinig ang palasyo ng Malacanang, ha. At siyempre, ha, ang alkalde ho ng lungsod ng Manila, Isko Moreno. Napakalinaw ho yung naging video, Mayor Isko, ha, ni kasama nga Gina Mapi. Kanina lang ho yan, napanood ko. Talagang talaga namang lantaran ho yung sinasabi hong hoarding, ha? Pamimili ho ng labis-labis. Abay, bawal ho yan, ha? Hindi ho tama yan. Isa ho yung panamantala, ha? Ay, nako, ha? Grabe, ha?
Samantala, 2 sa 49 ho na kaso ng coronavirus disease. Abay, kinumpirma na ho yan ng Manila Doctor Hospital na naka-admit ho sa kanila, Sus Mariosep. At ito hong pasyente na positibo ho sa COVID-19, abay nakasalabuha pa raw ito ni Dr. Secretary Arthur Tugadi sa Inlex Road dahil ho sa sinasagawang inspeksyon na event Ibig sabihin malamang sumailalim na rin si Secretary Tugadi dito sa COVID-19 test dahil si Pangulong Duterte at Senador Bongo sumailalim na. Samantala, mga miyembro ho ng kabineting sumailalim ho sa self-quarantine abay nadagdagan pa raw lalo. Abay, tama ho yan. Dahil kayo ho yung kaluwat ka ng may mga dinadaluhang mga pagtitipon. At hindi ho natin malalaan kung meron ho mga positibo ng COVID-19. Kaya dapat lang ho na sumailalim ho kayo Samantala, mga miyembro ho ng Malacanang Press Corps abay inirekomenda hong sumailalim din sa self-quarantine. Ayon ho yan kay Secretary Martin Andanar. Samantala, pinakamabilis na paglobo ho ng kaso ng COVID-19 sa loob ho ng isang araw abay na itala raw ho yan sa bansang Thailand. Kaso ho ng COVID-19 sa bansa abay pumalo na ho sa 52. Ayon ho yan sa Department of Health o kagawaran ng kalusugan. Samantala, Philippine National Police wala hong ipinalabas na kautosang lockdown sa Metro Manila. Ang dami ho kasi mga nagkalat ho ngayon ng mga fake news. May mga logo pa ho ng PNP. Ayan, napakalinaw ho yung sinabi ng PNP na wala ho silang ipinalabas na kautosang lockdown sa Metro Manila Malinaw ho yan Kaya wag ho kayong basta-basta nagpapaniwala sa mga kumakalat ho ngayon na mga fake news Samantala, parusa daw ho sa pagdura at pagsinga abay, isinusulong ho yan ni Senador Manny Pacquiao. Samantala, mga estudyante ho ng San Jose del Monte, Bulacan pauuwin daw agad pagkatapos daw ho ng examination. At Davao City Government naglabas na ho ng panuntunan hingil pa rin ho sa COVID-19 scare. Samantala, Rockwell Land Corporation kinumpirma na 2 residente ng isang kondo ang nagpositibo sa coronavirus disease. Samantala, 2 kongresista sumailalim na rin sa quarantine dahil pa rin ho sa banta ho ng salot na COVID-19. At 4.6 na bilyong piso target ho sa power firms na may utang ng pamahalaan para gamitin ho sa COVID-19 scare. Ayon ho yan sa isang mambabatas. At ito hong travel ban ng US sa Europe, ramdam na ng stock market. At bisa ho ng suspension abay ipinapatupad ho yan ng bansang India dahil pa rin ho yan sa COVID-19. Samantala, lungsod ng San Juan, kansilado ang trabaho ngayong Biyernes, ngayong araw. At ito hong summer edition ng Metro Manila Film Festival. Kansilado, mga museo sa buong bansa sarado.
At ito hong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, maaari raw hong umakyat sa 70,000 kung hindi kikilos ang pamahalaan. At ito hong pagpasok ho ng mga produkto sa Metro Manila tuloy ha, sa ilalim ho yan ng pag-iiral ha, ng community quarantine. At ito hong pag-iiral ho ng number coding sa Metro Manila suspendido. Ayon ho yan sa Metro Manila Development Authority o MMDA ha. At ito hong abusadong traffic enforcer ng Parañaque City ha. Patong daw ho ito sa illegal vendors. Maya-maya ho yan ha. Ang detalye, ang tabayanan nyo ho ha. Tuloy-tuloy lang ho tayo. Basa-basa ho muna tayo ng ating mga viewers na nakamonitor ho ngayong umaga ha. Ayan, nandyan si Norman Cruz ha. Magandang umaga sa iyo, pare. Ayan, nakamonitor na rin ho sa atin ngayong umaga ha. Si Shirley Sabilino si Bandal ha. Diyan man ho ito sa probinsya ho ng Rizal ha. Ito sabi niya sa atin, ingat kayo pinsan dyan, God bless. Ayan, nakamonitor na rin ho sa atin si Tom Lopez ha. Ang mga kamag-anak ng mga Lopezes ha. Ayan, nakamonitor na rin ho sa atin ngayong umaga ha. Si Danny Akol. Tuloy-tuloy lang ho tayo. Samantala ho, ito hong Code Red Sub Level 2 ha, na idiniklara ho ng Pangulong Rodrigo Duterte dahil pa rin ho sa salot na COVID-19 mula ho sa Code Red Sub Level 1 ha, kung saan idiniklara ho ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtataas ho ng alerto sa coronavirus disease o COVID-19 sa Code Red Sub Level 2 ha. Ito ho ang inanunsyo ng Pangulo sa isang isinagawang public address ho kahapon ha. Hingil pa rin ho sa salot na sakit kung saan ho inilabas ho ang desisyon makaraang makapulong ho ng Pangulo ang Interagency Task Force kahapon ho yan ha. Sa huling tala ho ng kagawaran ho ng kalusugan o Department of Health pumalo na raw ho sa 52 ang kabuang bilang daw ho ng mga kumpirmadong kaso ho ng COVID-19 sa bansa. Grabe, pataas na ho ng pataas. Yung isang araw lamang 13 sa buong magdamag ha. Pumalo na sa 52. Grabe, ganun kabilis. Ay nako. Samantala ho, ito hong misa panonood ho ng sini, abay bawal muna ha. Sa ilalim ho yan ng Code Red Sub Level 2 ha. Kabilang ho sa mga ipinagbabawal sa ilalim ho ng Code Red Sub Level 2 ang pagdaraos ho ng mga mesa ha at panonood ho ng sini. Ito ho ang sinabi ni DOH Secretary Francisco Duque na layo nitong maiwasan ang pagkakaroon ho ng mass gathering at maawat ang pagtaas ho ng kaso ho ng COVID-19. Binanggit din ho ni Duque ang nangyari ho sa South Korea na ang paglobo ho ng kaso ng COVID-19 ay nagsisimula daw ho yan sa isang infected na pasyente na sinasabi hong nagsimba ha sa isang relihiyon oo ha. Apila ho ni Duque sa publiko na magsakripisyo muna ha para na rin ho ito sa kapakanan ho ng lahat. Abay, tama ho ito. Tuloy-tuloy lang ho tayo. Samantala ho, mga pribado at pampublikong sasakyan ho na maglabas-pasok sa Metro Manila, abay sasailalim daw ho yan ha sa checkpoint ho ng Philippine National Police kung saan ho sasailalim daw ho sa police checkpoint ha ang lahat ng mga sasakyan ha, pribado man o pampubliko na maglabas-pasok ho sa Metro Manila.
Bahagi ho ito ng pagpapatupad ho ng community quarantine sa National Capital Region sa ilalim ho yan ng Red Alert Sub-Level 2 Ito ho ang sinabi ni Interior and Local Government Yusek Jonathan Malaya na lahat naman ng trabahador ay papayagang makapasok at makalabas ng Metro Manila basta may maipakita ang lehitimong ID o identification Ang mga gumagamit ng pribadong sasakyan ay maaaring parahin sa checkpoint para humasuri kung talagang papasok sa trabaho ang mga sakay nito. Habang ang mga bus naman ay maaaring akyatin ng mga tauhan ng PNP para i-check ang mga pasahero. Ganon din ang gagawin sa mga sakay ng jeep, UB Express at iba pa hong mga pampublikong sasakyan. Samantala ho, pagpasok ho ng mga produktong pagkain at kung ano-ano pa sa Metro Manila, abay tuloy daw ho yan sa ilalim pa rin ho ng pag-iiral ho ng community quarantine. Samantala ho, magpapatuloy daw ho ang pagpasok ho sa Metro Manila ng mga produkto sa sandaling umiiral daw ho ang community quarantine. Simula ho yan sa linggo Marso 15 Ayon kay Trade and Industry Undersecretary Ruth Castello, magpapatuloy man ang pagdating ng mga produkto sa Metro Manila para matiyak ang stable ho na supply, lalo na ho sa mga pagkain kung saan maglalabas ng guidelines ang pamahalaan na suspindihin o susundin ng mga driver at delivery personnel sa pagbiyahe ng mga produkto Samantala sinabi naman ni Castello na hilingin sa mga pamilihan na magpatupad ng social distancing sa kanilang mga establishmento. So tuloy-tuloy lang ho tayo. Antabayanan ho natin ang report natin mga reporter na nangangalap ho ngayon ng balita. Samantala ito hong paglilinaw gusto kong linawin ito sa mga hindi ho nakakaalam Yung iba kasi marami hong mga nagpanik Marami hong mga nagpanik Yung iba sinasabi lockdown na raw ang Metro Manila. Hindi. Magkaiba itong community quarantine at lockdown. Ito ho ang gusto kong linawin at ipaliwanag naman ng maayos dito sa ating mga viewers, sa ating mga listener na nakamonitor ho ngayon sa mga hindi ho nakakaalam abay ito kunti paglilinaw lamang Meron ho kasing kaibahan itong lockdown at ito ho ang community quarantine Ang lockdown ho ito ho ang kalagayan ho gaya ho ng bansang Italy Ang mga tao ho ang mga tao ho doon ay hindi ho pinapayagang lumabas ng kanilang mga bahay maliban na lang ho kung merong permiso kapag ginawa ho nila ito huhulihin sila ng mga otoridad at pagmumultahin walang trabaho kasi mismong ang mga amo nila ay hindi sila pinapapasok yan ho yung kaibahan naman ng lockdown sa Italy Ito naman ho ang quarantine isa ho itong sitwasyon katulad naman ho sa bansang Japan Kailangan manatili sila sa mga bahay upang makaiwas sa nakakamatay ho o itong hong salot na virus na COVID-19. Pero pinapayagan ho sila na lumabas maski walang permiso. At wala ring aaresto kahit gumala ho sila kahit saan ho sila gumala sa kanilang mga lugar wala hong magaganap na pag-aresto. Pero may mga ikang
may mga tinatawag hong recreation ha. Kasi nga may krisis ha. Ngunit magtatrabaho rin ho sila ha. Depende ho yan ha. Sa kanila hong mga pinapasokang trabaho, pinapasokang kumpanya, kung papasokin pa sila ha. Dito naman ho sa atin ha. Sa ating bansang Pinas ha, na sumailalim ho ngayon ha, dito ho sa tinatawag hong community quarantine ha, na may seryosong ipinapatupad ho ang palasyo ho ng Malacanang ha, na isa hong recreation ha at suspension ha. Subalit malinaw ho ha na hindi ho ito total lockdown ha, na bawal ang lumabas ng bahay, ang magtrabaho ha, umamasukan ha. Magkaiba ho ito ha. Itong lockdown at ito hong community quarantine ha. Meron tayong plus report ha. May tawag ho ang ating reporter ha, na si Joseph Pulga. Antabayanan ho natin yung kanyang report ha, kung ano man yun ha. So tuloy-tuloy lang ho tayo. Basta ganun ho ha, malaki ho ang pagkakaiba ha ng community quarantine at ito ho ang lockdown ha. Magkaiba ho ito ha. Kaya isa lang ho ang masasabi ko ho sa ating mga listener, ating mga viewers ha. Huwag naman kayo agad-agad magpanik ha. Hindi naman ito lockdown magkaiba ito ha. Lahat naman tayo pinapayagan. Kahit saan natin gustong pumunta ha. Kung gusto natin magtrabaho, di magtrabaho tayo ha. Oo, ganoon ha. Huwag kayong magpanik ha. Relax lang ika nga ha. O, yun yung pinakaiba ng lockdown ha? At community quarantine ha? Na pahayag ko kahapon ng palasyo ho ng Malacanang. So tuloy-tuloy lang tayo. Antabayanan ho natin ang report ng ating kasamang si Joseph Pulga ha. Meron na siyang report ha. Samantala ho, ito hong abusadong traffic enforcer ha ng Parañaque. Abay sinasabi ho ng ilang mga nakapanayam ho natin ha. Diyan sa Baclaran area ha. Patong na ho ito sa illegal vendors. Samantala ho, hindi pa ho nakaka-recover ho ha ang masipag ho at walang kapagurang Mayor Edwin Olivares ng Parañaque City. Matapos hong masangkot ho at mag-viral ho sa social media ha. Noong nakaraang buwan ha. Ang nagsiga-sigang siga-sigang traffic enforcer ha. Ng Parañaque City kung saan pati ho susi ho ng driver na kanya hong sinita ay kinuha at nagbanta pa ho itong may masamang mangyayari sa driver. Na ang buong akala ho ng alkalde ho ng lungsod Mayor Edwin Olivares ay nalinis na ho ay nalinis na ho sa mga abusado at mga walang modo. Ito hong tanggapan ho ng Parañaque Traffic Management Office na ang buong akala ho ng alkalde ay nalinis na ho ito sa mga abusado, pero hindi pa ho pala dahil meron na namang hong isang traffic enforcer ang sinasabi hong nagsiga-sigaan daw ho. Meron na namang hong isang traffic enforcer na nagsiga-sigaan diyan daw ho sa Baclaran. Ayon ho yan sa isang tabloid reporter matapos ho nitong ma-encounter itong hong bastos at walang modong traffic enforcer
na nagngangalang Mapandi ha. Matapos ma-encounter ditong tabloid reporter, itong walang modo ha at bastos ha, na traffic enforcer dyan sa Rivera Street ha, dyan sa Baclaran. Abay matapos siyang tikitan at palayasin ha o paalisin ha, sa itong kanyang motorsiklo na minamaneho ha. Abay laking gulat ho niya ha. Matapos siyang tikitan at palayasin. Akalain mo ba naman ipinalit yung mga naglalatag ng mga hindi ko alam kung mga nakaw na cellphone ho yan ha. Diyan sa may Rivera Street ha. Diyan sa Baclaran ha. Bandang hapon daw ho ito nangyari ha. Ayon ho yan sa pahayag ho sa atin ha ng tabloid reporter ha. Nagpakilala pa nga ho ito ha. Imbis na ho pagbigyan, akalain mo ba naman nagsisigaw pa raw itong tila sabog na traffic enforcer na walang media sa akin ha. Kung gusto mo ha, idyaryo mo ako ha. Huwag kang makiusap sa akin ha. Doon ka makiusap ha sa aking hepe ha. O, ito ho yung mga binitiwang hong salita ng traffic enforcer ha. Diyan sa Baclaran ha. Sinabi ho niya sa tabloid reporter na walang media sa kanya. Kung gusto mo makiusap, kausapin mo yung hepe ko yung naka-helmet na nasa likuran mo ha. Kaya lang ho, nagtataka ho yung tabloid reporter habang kinakausap ho niya yung binanggit ho nitong si Mapandi ha, yung traffic enforcer ho ng Parañaque Traffic Management Office ha. Nagtataka ho yung tabloid reporter, bakit hindi ho inaalis o bakit hindi ho tinatanggal ng sinasabi hong head o hepe ho ng Parañaque Traffic Management Office yung kanyang helmet. Bakit ho ayaw magpakita ho ng mukha? So doon pa lang ho talagang magdududa na ho tayo ha. Mukhang meron ho itong ika nga ginagawang mas malalim pa ho dito ha. Kung mag-imbestiga ho tayo ha. Abay mukhang meron ho ditong ika nga sindikato ho nga nangyayari ha. Mukhang madalas na ho yata o baka matagal na hong ginagawa ito ha. Nitong traffic enforcer ha na nagngangalang Mapandi. Matapos niyang palayasin yung motorsiklo ha ng tabloid reporter, abay ipinalit ho niya yung mga latag ho ng cellphone ha sa bangkita ho na mahigpit hong pinagbabawal ha ng masipag at butihing Mayor Edwin Olivares. Abay dapat mag-imbestiga ho dito ang alkalde. Matapos makatanggap ho tayo ng reklamo, agad ho nating tinawagan ha ang alkalde ho ng lungsod. At ang sabi ho niya sa atin, wala ho siyang wala ho siyang pinapayagang tauhan ha ng City Hall ha. Nagamitin yung tanggapan ng City Hall ha. Nagamitin yung pagka-arugante ha? At paging abusado ha? Yan ho yung mga pahayag ng alkalde ho ng lungsod ha? Mayor Edwin Olivares ha? Sabi nga ho niya sa atin, paimbestigahan daw niya at maari daw ho itong masibak ha? O masuspindi ha? Sa kanyang trabaho ha? Sana mapatawag na ito sa Lunes ha? Sa Lunes, pupuntahan ko sa Lunes to Dahil nagkakaroon ako ng pagdududa. Kasi nga naman ha, lahat pala ha, ayon yan sa mga nakausap ho nating mga bystander ha, dyan sa Rivera Street. Matagal na hong gawain daw nitong traffic enforcer na si Mapandi. Na kapag may mga sinisita daw ho ito ng mga gustong kutungan, abay meron ho siyang itinuturong hepe ho niya na naka-helmet din ho, na ayaw ho magtanggal ng helmet. Kung saan doon daw ho nagkakaroon ng ayusan.
ika nga arigluhan. Abay dapat ho maimbestigahan ho ito, ha? Ng alkalde ho ng lungsod ng Parañaque, dahil hindi ho biro ito. At yan po ang ginagarantiyan din ho sa atin, ha? Ni Atty. Ding Soriano, ang city administrator ho ng lungsod ng Parañaque. Ganon din ho ang Public Information Office na pinamumunuan ho, ni Mar Jimenez. Sabi ho niya, direkta ho niyang tatawagan yung hepe ng Parañaque Traffic Management Office. At yan ho ang ating antabayanan. Dahil agad-agad ko ho nga ipinarating ho sa kanila, ito ho nga problema na pang-abuso na ginawa ho nitong traffic enforcer na nakatalaga ho dyan sa Baclaran. So tuloy-tuloy lang ho tayo. Antabayanan ho natin ang report natin kasamang si Joseph Pulga. Samantala ho, ito ho nga pag-iiral ho ng number of coding sa Metro Manila suspendido. Kung saan ho suspendido ho muna simula ngayong araw ng MMDE ang pag-iiral ho ng number of coding Ayon ho yan kay MMD spokesperson si Len Pialago mananatili raw ho ang suspensyon sa pag-iiral daw ho ng number of coding hanggat walang inilabas daw ho na bagong abiso ang MMDE Ang community quarantine ng Metro Manila o sa Metro Manila ay iiral simula daw ho yan sa Marso 15 Sa ilalim ho ng nasabing pulisiya ay magpapatuloy pa rin ang pagbiyahe ng mga pampublikong sasakyan, pero kailangan daw hong i-check ang mga pasahero nito ng Philippine National Police. So ibig sabihin, malaya pa rin hindi lockdown ho yan Ang linaw naman ho ang linaw naman ng naging pahayag ng Pangulong Rodrigo Duterte na hindi ho yung lockdown kundi community quarantine. Samantala ho, Pangulong Duterte at Senador Bongo abay tapos na hong sumailalim sa COVID-19 test. Tapos na hong sumailalim sina Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Christopher Lawrence Bongo sa coronavirus disease test. Ayon sa Senador, ginawa ang pagsusuri sa bahay pagbabago bandang alas 5 ho yan ng hapon. Ayon kay Go, nagtungo sa Malacanang ang mga kinatawan ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Ayon sa Senador, inaasahang lalabas ang resulta sa loob daw ho yan ng 48 oras. So tuloy-tuloy lang ho tayo. Samantala ho, ito ho pagsasara ho ng pinto ng Metro Manila, overreaction daw ho ito ayon ho kay Senador Soto. Kung saan ho matindi ho ang magiging epekto sa ekonomiya ng bansa kung saan isasara daw ho ang pinto ng Metro Manila. Ito ho ang paniniwala ni Senate President Vicente Tito Soto kaya't anya makabubuti kung contentment at hindi lockdown ang ipapatupad. Antabayanan ho natin ang report ng ating kasamang si Joseph Pulga kung saan mayor ng Lipa City nagpatawag ng meeting kaugnay pa rin daw ho ito dito sa issue ho ng COVID-19. Antabayanan ho natin ang report na yan ni kasamang Joseph Pulga So tuloy-tuloy lang ho tayo. Samantala, palasyo ho ng Malacanang binalaan ho ang publiko na nag-hoarding sa gitna pa rin ho yan ng health crisis kung saan ho binalaan ho ng palasyo ng Malacanang ang mga nag-hoard at namamakyaw ng alcohol at face mask
at iba pang mga pangunahing bilihin sa gitna ho ng health crisis na dala ho ng coronavirus disease o COVID-19. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, mayroong katapat na parusa ang pagsasamantala, lalo na sa panahon ho ng krisis. Pinuna din ho ni Panelo ang mga di umano'y namamakyaw ng alcohol at face mask upang ibinta ho ng mas mahal. Grabe ho talaga ngayon. Dati-rati 3 piso lang ho yan. Kapag bumili ho kayo ng mga face mask sa mga pangunahing mga tindahan, pag binili nyo yan, 20 piso lamang ang halaga. Pero 12 piraso ho yan. Ang ginagawa ho naman sa mga mapagsamantala, pinapakyaw ho nila yung mga face mask at ibinibinta ho ng 20 piso hanggang 25 piso. Kada isa ho yan, isang piraso. Ganun katindi. Yan ang Pinoy Ay nako, tamaan sana kayo, karmahin sana kayo. Grabe. Alam nyo ba, nakalat na sa social media, lalo na sa Facebook, ang mga nagbibinta ho ng mga alcohol at ito ho nga face mask na mas mataas ho ang presyo. Kapag meron ho kayo mga na-encounter hong ganiyan, abay kunan nyo ho agad ng video, at ipadala nyo ho dito sa radyo ng Masa Entertainment Net Radio, o di kaya sa aking Facebook account, at makakaasa ho kayo, na ipaparating ko, may pararating ko ho ito kaagad, sa palasyo ho ng Malacanang, Okay, meron ho tayong plus report. Nasa linya ho ang ating reporter na si Josie Pulga, kung Lipa daw ho, Lipa City Mayor, nagpatawag daw ho ngayon ng pagpupulong, Hingil pa rin ho ito sa banta ho ng salot na coronavirus. Paki-report mo ngayon kasama Joseph. Nagtama ka dyan. Tawag na ng emergency na meeting itong si Mayor Africa dito sa Lipa, Batangas, kung saan para i-alerto itong ating mga kababayan dito, kung saan ay naging tinatawag nga ang bawat department head ng school, kabilang dito mga principal, private school at mga public school, ay pinatawag ito sa isang pagpupulong at tinulong ito na magsususpindi muna ng klase hanggang 12 nitong Marso, hanggang 12 hanggang 13 ito. Sususpindihin muna, walang klase ngayon. Ang eskwelahan ng Lipa ay sarado ang public school at elementary school dahil sa gagawing paglilinis o pagdidisinfect ng bawat school. So para sa ngayon, kasama nag pre-COVID pa naman ang Lipa, ang Lalawigan Lipa, pre-COVID pa naman ngayon. Pero sa pag-aalerto pa lamang ay ina-alerto na dahil batay sa natanggap natin report, ang Batangas City ay nagkaroon na ng positibong COVID-19. Ito ay makaraan na i-anonsyo nga itong si Governor Mandanas na nagkaroon na nga ng isang positibo doon sa Lalawigan na isa na nga ang kinukumpirma na nagkaroon na ng positive na nga sa COVID-19. Sa ngayon ay kapulong na inintay lamang natin ang pagdating itong si Mayor Eric Africa dito sa Lipa para i-briefing nga itong ating mga kasama sa media. Joseph? Yes. Joseph, kamusta naman ang supply ng face mask dyan at alcohol? May mga hoarding bang nagaganap? Ay, kasamang Ronald, dito ang face mask ay medyo okay pa naman, pero ang pinapangamba ng mga kababayan natin dito, particular na dito sa Lipa, ay itong mga alcohol ay nagmahal na, nagkaubusan na dito. Nagkaubusan na ang alcohol dito, hindi ka na, bihira ka na makakakita ng alcohol sa mga mall, no? At ang iba na nga ay kagaya nga kanina nagsalita nito si Mayor Eric Africa dito sa Bulwagan, kasama nga ang bawat department head ng school, superintendent ng school, principal, private school at mga sektor ng mga bawat dito sa Lipa ay kinausap na nga na maging maingat yung distansya ng bawat isa at yung paghuhugas ng kamay, udaliin at yung magdumamit lagi ng face mask, no? Pinanawagan niya na ito sa kanyang mga kababayan dito sa Lipa. At pagkatapos ng mamaya, ngayong oras na ito kasamang Ronald, ay pinupulong niya naman ang mga barangay kapitan, no? Sa bawat... Yes. Joseph,
Yes. May mga libre bang alcohol at face mask na ibinibigay ang alkalde para sa mga kapitbahay na walang kakayahang bumili? Kasamang Ronald, libre naman, no? Libre ang alcohol. Katunayan, ngayon ay binabahagi na yung mga alcohol, face mask, yung mga disinfect na panglinis sa kanilang eskwelahan, ano? At yung mga panglinis, ang katuwang nila dito, kasamang Ronald, ay ang mga barangay captain na maglilinis sa school. Sa ngayon ay nagiging kalmado pa naman ang lugar nitong Lipa. No? Wala pa naman tayong nakikita na pagpapanik buying dito. Wala pa naman, ayos pa naman. Dahil ang Lipa ay free pa sa COVID-19. Maliban lamang dito sa isang bayan dito sa Lipa, Batangas City ay nagkumpirma na itong si Governor Mandanas na mayroon na nga isa na kinukumpirmang na nadapuan na ng COVID virus na ito at magsasagawa na rin ng... Yes! Joseph, hanggang kailan iiral itong walang pasok dyan sa lungsod ng Lipa? Buhat ng inanunsyo ni President Duterte kagabi na magkakaroon nga ng suspensyon ay tumalima naman ang Lipa City, Lipa, no? Sa pangunguna nga ng ating ang alkalde dito, Eric Apria, kaya nga nagpatawag siya ng mga meeting sa mga sektor at sa mga private sector at sa mga teacher, principal at sa mga makikidahok dito sa gagawing pag-iingat ng virus na ito, itong COVID-19 virus. Sa ngayon ay hinintay pa natin. Nandito nga tayo sa conference room kasama natin ang mga local media at mamaya ay magbibigay ng Naputol, ha? Balik ka uli, kasamaan Joseph, ha? Tapag ka uli. O yan, ha? Wala raw hong pasok ngayon dyan sa lungsod ho ng Lipa, Batangas, ha? Kung saan sinasabi ho kung nakikinig, nanonood ang palasyo ng Malacanang, ha? Nagkakaubusan na raw ho ng face mask at alcohol, ha? Dyan sa lungsod ho ng Lipa, Batangas. Malamang may mga hoarding na mga nagaganap ho diyan, ha? Ang dami ho talagang tuwing sumasapit ho ang mga krisis, ha? Talagang marami pa rin ho talaga ang mga mapagsamantala. Yan ho yung mga dapat putulan ng ulo, ha? Imbis na ho tumulong, lalo pa hong pinahirapan yung mga mahirap. Saka dapat sana, ha? Sa mga namumuno, ha? Namumuno sa mga bayan, ha? Syudad, ha? Probinsya. Abay, dapat meron ho kayong mga libreng alcohol, ha? Libreng face mask na ibinibigay ho sa inyong mga kababayan, ha? Lalong-lalo na ho yung mga walang kakayahang bumili. Napakamahal ho ngayon ng alcohol. Kung ibili nila ng alcohol, bibili na lang ho nila ng bigas. O yan, nagbabalik si Joseph Pulga. Yes, Joseph. Yes, naputol tayo kanina, no? Paalala lang sa ating mga kababayan, no? Pinaalala nga ito ng mayor dito sa Lipa na lahat ng mga suspendido nga itong eskwelahan dito sa elementary, high school at college. Naputol na naman si kasamang Joseph. Medyo mahina o yung kanyang signal ho dyan sa Lipa, Batangas. Kung saan nagkakaroon na ho ngayon ng pagpupulong ho diyan, ha? Sa mga barangay opisyal, ha? So tuloy-tuloy lang ho tayo. Samantala ho, pasyenteng nagpositibo ho sa COVID-19, abay nakasalamuha daw ho ito, ha? Ni Secretary Arthur Tugade, ha? Sa INLEX Road Inspection Event. Sus Mariosep. Kung saan ho, ito ho ang kinumpirma, ha? Ni Secretary Arthur Tugade na nasa isang road inspection event, ha? Sa North Luzon Expressway o INLEX, noong Marso 5, ha?
Kung saan daw ho, abay nakasalamuha daw niya ang isang pasyenteng nagpositibo daw ho sa coronavirus disease o COVID-19. Ang nasabi hong event ay ayon kitugade na pag-inspeksyon ho ng NLEX sa Harbor Link C3R10 na nakatakdang magbukas sa susunod hong linggo na dinaluhan ng Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi pa naman malinaw kung nagkaroon ng direktang kontak ang Pangulo sa natura hong individual na sinasabi hong positibo sa COVID-19. Bay dapat lang na, pero nagpatis ng Pangulo si Secretary Tugadi dapat magpatis na rin baka mamaya siya na ho yung carrier ng COVID-19. Ay nako, delikadong sakit ho yan grabe kita nyo naman yung bilang ho ng mga nasawi sa bansang China, libo-libo na. Bukas madagdagan naman uli yan dito sa atin 52. Ayun ho yan sa Department of Health kagawaran ng kalusugan. Samantala ho, miyembro ho ng mga kabineting sumailalim ho sa self-quarantine, abay nadagdagan pa lalo nadagdagan para ho ang mga miyembro ho ng kabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte na sumailalim na ho sa home self-quarantine. Kabilang ho dito sina Education Secretary Leonor Briones. Matapos hong dumalo sa dalawang pulong kung saan dumalo ang isang pasyenteng nagpositibo ho sa COVID-19. Ang nasabi hong pulong ay naganap daw ho nitong Pebrero 28 sa Central Office ng Department of Education sa Pasig City. At noong Marso 5 sa ginawang pagdinig naman ng Senado, wala pa namang sintomas na nakikita kay Briones at maging sa iba pang opisyal ng DepEd kung saan nag-self-quarantine na rin si Public Works and Highways Secretary Mark Villar, matapos din hong makasalamuha ang isang pasyente ho ng COVID na positibo ho sa coronavirus disease. Kinumpirma naman ni Budget Secretary Wendell Absado ang pagsasailalim ng self-quarantine matapos siyang mag-expose kay Budget Secretary Carlos Dominguez na una nang nag-self-quarantine matapos makipagkamay sa isang pasyenteng positibo sa COVID-19. Samantala naka-self-quarantine naman sina Buta City Mayor Toby Tiangco dahil dumalo siya sa event na dinaluhan din ng mga opisyal ng gobyerno na nag-self-quarantine na. So tuloy-tuloy lang mo tayo. Samantala, mga miyembro ng Malacanang Press Corps inirekomenda na sumailalim din ho sa self-quarantine. Ayon ho yan kay Secretary Martin Andanar. Ito ho ang inirekomenda ni Presidential Communication Operation Office sa Secretary Martin Andanar na sumailalim sa self-quarantine ang mga miyembro ng Malacanang Press Corps o MPC. Partikular nang pinasasailalim sa self-quarantine ang mga dumalo sa nakalipas na economic press briefing kung saan nagsilbing resource person ang mga opisyal ng Department of Finance at Bureau of Internal Revenue o BIR. Ito ho ang sinabi ni Andanar na bago ang briefing ang mga dumalong Department of Finance na mga opisyales ay nagkaroon ng kontak kay Pinansa Secretary Carlos Dominguez na naka-self-quarantine na. Matapos hong magkaroon ng exposure sa isa hong pasyenteng nagpositibo sa coronavirus disease. Ipinag-utos na ni Secretary Andanar ang pagsasagawa ng sanitation at disinfection sa Malacanang press briefing room, press working area at iba pang bahagi ng new executive building. Ang mga tauhan din niya ng PCOO ay pinayuhang voluntaryong mag-self-isolation at magpatingin sa mga doktor kung mayroong mga sintomas. Tuloy-tuloy lang tayo. Oras natin ganap na hong alas 12 ng tanghali. Meron pa ho tayong 5 minutong nalalabi. Bago tayo pansamantalang magpapaalam, antabayanan pa rin natin ang report ng iba pa ho natin mga reporter na nangangalap ho ngayon ng balita.
Pinakamabilis na paglubo ho ng kaso ho ng COVID-19 sa loob ho ng isang araw. Abay naitala ho yan sa bansang Thailand. Kung saan naitala ho sa bansang Thailand ang pinakamabilis na paglubo ho ng kaso ng coronavirus disease. Sa loob lamang daw ho yan ng isang araw. Ayon sa Thailand Health Official, ngayong araw lamang kasi sumampa na sa 70 ang kabuang bilang ng COVID-19 sa Thailand. Mula ho sa 11 na italang kaso ho nito. Kahapon daw ho yan. Sinabi ho ng opisyal ng Thailand, ito ay maaring dahil daw sa patuloy na pagpasok ng mga dayuhan sa kanilang teritoryo mula sa mga lugar na may positibo hong kaso ho ng COVID-19. Dahil dito, mas pinaigting pa ng Thailand ang travel recreation sa mga lugar na may naitalang kaso ho ng COVID-19. Partikular na raw ho sa South Korea, China, Macau, Hong Kong, Italy at Iran. So tuloy-tuloy lang ho tayo. Abay, meron din ho akong panawagan siyempre bilang broadcaster sa mga station owner, station commander, station manager ng lahat ng radio station sa buong Kapuluan. Abay, dapat ho self-quarantine nyo rin lahat ng inyong mga anchorman, ng inyong mga broadcaster, ng inyong mga black timer, dahil yung microphone ho natin, sa radio station, iba't ibang bunga nga ho yung sumasalang ho diyan. Dapat din ho sumailalim ang mga lahat ng mga radio commentator, radio broadcaster, mga black timer, ng iba't ibang himpilan ho ng radyo, maging ng telebisyon, dahil iba't ibang bunga nga ho yung baka mamaya yung meron palang carrier ng COVID-19, hindi naloko na kung magkaganon man, Sos Mario Joseph. Kaya itong aking mga microphone ho dito, naka-disinfect ito, at ito dito, araw-araw kong pinapalitan. Ganyan ho kami dito sa radyo ng masa. Samantala ho, kaso ho ng COVID-19 sa bansa pumalo na ho sa 52. Ayon ho yan sa kagawaran ng kalusugan. Sumampa na ho sa 52 ang kabuang bilang ho ng mga kaso ho ng coronavirus disease dito ho sa ating bansa. Ito ho'y batay sa pinakahuling tala ho ng Department of Health kung saan 3 individual pa ang nagpositibo sa virus nitong Huwebes. Matatandaang idiniklara na ho ng Pangulong Rodrigo Duterte ang state of public health emergency sa bansa upang mabilis na matutukan ng gobyerno ang salot ho na virus, kung saan nasa higit 120,000 na kaso ng COVID-19 sa buong mundo, habang hindi naman ho bababa sa 4,500 ang naitalang mga nasawi dahil nga ho dito ho sa pinangambahan o talaga namang salot na COVID-19. Ayan, nakamonitor din sa atin ngayon, ngayong tanghali, Ayan si Angela Grampil Bula, sabi niya, wow dad, yung aking magandang anak, nakamonitor din. Ito sabi ni Winston J, dapat sa mga mapagsamantala buhusan ng alkohol at silaban by Ronald. Oo nga naman, anong buhusan? Ibabad sa alkohol, para pumuti, Tuloy-tuloy lang ho tayo. Meron pa ho tayong 3 minutong nalalabi, bago ho tayo pansamantalang magpapaalam, Samantala, PNP, wala hong ipinalabas na kautusang lockdown sa Metro Manila. Ang dami hong kumakalat na Ang dami hong kumakalat na mga fake news,
Actually, pati ako, may mga natatanggap ako. Grabe. Ganun, ha. Yan ho yung mga walang magawa ho sa buhay, ha. Sinasabi ho ng Philippine National Police na wala silang ipinalabas na anumang kautusan, ha. Kaugnay pa rin ho sa lockdown ho sa Metro Manila. Sa gitna ho ito ng patuloy ho ng banta ng coronavirus disease o COVID-19, ha. Sinabi ho ni PNP acting spokesman Benigno Durana na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council ang magpapalabas ng anumang katulad ng kautusan para ho tugunan ang idiniklarang state of public national emergency. Gayon man tiniyak ho ito, ha, ni Police Brigadier General Durana ang patuloy hong paghahanda ng PNP para humatugunan ang anumang contingency, ha, at kaagad nilang ilalabas sa publiko ang anumang development kung kinakailangan. O yan, ha, malinaw ho yan na wala hong inilabas, ha, na kautusan ng Philippine National Police na lockdown sa Metro Manila. Yung mga nare-receive ho ninyo na may mga logo pa ho ng PNP, may mga silyo pa ho ng PNP, ha? May mga receiving pa ho, isa hong uri ho yan ng fake news. Nililin lang ho tayo, ha, ng mga wala hong magawa sa buhay. Samantala, dapat daw hong may parusa ang pagdura at pagsinga, ha. Ayon ho yan kay Senador Manny Pacquiao. Kung saan ho nagahay no ng panukalang batas, Senador Manny Pacquiao, na magpapataw daw ho ng parusa sa sino mang dudura o sisinga, ha, sa mga pampublikong lugar. Sa Senate Bill 1406, binanggit ho ng senador ang nakasaad sa Article 2 ng 1987 Constitution, ha, na dapat daw hong pangalagaan ng Estado ang kalusugan ng mamamayan, ha. Samantala ho, mga estudyante ng San Jose del Monte, Bulacan, pauwiin daw ho agad pagkatapos ho ng exam. Nais ho ni San Jose del Monte City Congresswoman, ha, Rida Robes, na huwag mo nang magsagawa ng graduation na rates, ha. Paliwanag ho ng mambabatas, layon daw ho nitong matiyak na hindi daw ho, ha, magkakahawaan ang mga estudyante sa coronavirus disease. Ito ho ang iminungkahi, ha, ni Mayor Arthur Robes, na pagbigyang makapag-exam daw ho ang mga estudyante, ngunit agad ding pauwiin pagkatapos daw ho ng test. Samantala, Davao City Government naglabas na ho ng panuntunan hingil pa rin ho sa coronavirus scare, ha, kung saan ho nagpalabas na ho ang lokal na pamahalaan ng Davao City ng panibagong panuntunan para ho maging gabay, ha, sa natura hong lungsod. Ito ay para daw ho maiwasan ang pagkalat daw ho ng COVID-19. At narito nga ho yung kanilang pagpapatupad, ha, kung saan ipinagbabawal ho sa lahat ng mga residente ng Davao ang paglalabas ho sa lungsod, kung saan inabisuhan din ho ang mga short term visitor na agad na umalis sa lungsod. Iniling din ho sa mga turista ng lungsod na ipagpaliban muna ang mga lakad hanggat hindi pa lifted, ha, ang idiniklarang state of public health emergency. Nilinaw ho naman ng Davao City Government na hindi sila sa ilalim ho ng natura hong lockdown. Wala namang lockdown, ha, kundi community quarantine. Basa-basa muna tayo ng ating mga viewers, ha, mga komento. Ito sabi ni Winston G. By Ronald, bigay mo na lang sa akin mga microphone na gamit mo, ha, para doon ko ipagamit sa mga chismosa dito sa amin na matindi pa sa COVID-19. Ang beros para sila magsiraan at magkahawa-hawaan. Magkahawa-hawa, ha? Gano'n yung komento ni Winston J, ha? Meron pa ho tayong 2 minutong nalalabi, ha, bago tayo pansamantalang magpapaalam.
Samantala, merong mensahe sa akin ang City Administrator ng Parañaque City sa katauhan ni Attorney Ding Soriano na ipapatawag daw niya yung abusadong traffic enforcer ng Baclaran. Ayon nga sa ilang mga nakausap ho natin diyan, dati pa lang kagawad o tanod ng barangay diyan sa Baclaran na ngayon ay siga-siga. Ang dami pa lang ang dami pa lang naging kaso. Nagtataka lamang ako, paano ho ito napunta dito ho sa Parañaque Traffic Management Office. Abay, ito ho ang sisira kaya sa maganda hong pagpapatupad ng alkalde sa kanyang lungsod. Ay nako, tututukan ho natin to dahil ayon ho sa mga opisyal ng lungsod ng Parañaque, agad nilang aaksyonan yung ating kasong idinulog. Hingil ho dito sa abusado at bastos na traffic enforcer ng Parañaque. Samantala, Rockwell Lana Corporation may kinumpirma ho nilang dalawang residente ho ng isang kondo ay nagpositibo raw ho sa COVID-19. Ito ho ang kinumpirma ng Rockwell Lana Corporation na dalawang residente sa isang condominium sa Makati City ang nagpositibo raw ho sa COVID-19. Sa inilabas hong pahayag, sinabi ho ng kumpanya na residente ang dalawang pasyente ng Joya North Tower sa Rockwell Center. Isa sa mga pasyente ay nasa pangangalaga na raw ho ngayon ng ospital, habang ang dalawang kaanak nito ay nakasailalim na rin sa sinasabing self-quarantine. Kasunod nito, nagkasa na rin ng disinfection sa lugar, kabilang na ho ang common areas tulad ho ng mga lobbies, elevators at mga parking areas. Sinabi ho ng kumpanya na nakikipag-ugnayan na ho sila sa mga posibleng nagkaroon ng kontak sa dalawang COVID-19 patient. Meron pa ho tayong isang minutong nalalabi bago ho tayo pansamantalang magpapaalam. Samantala, travel ban ng US sa Europe, ramdam na ang sinasabi hong stock market. Ramdam na ng stock market. Grabe talagang bulusok na ho yung ekonomiya dahil nga ho dito sa salot na COVID. Umalis ka na Sinasabi hong lubhang nanganganib ngayon ang hinaharap ho ng financial market at ekonomiya ng Estados Unidos matapos ho ang isinagawang primetime address ho ng presidente Donald Trump. Ayon ho sa mga investor, bigo umano ang American President na pawiin ang kanilang pangamba. Hingil pa rin ho sa kung ano ang magiging hakbang ng gobyerno para hindi gaanong maapektuhan ng coronavirus pandemic ang ekonomiya ho ng Amerika. Kung saan bumubulusok na daw ho pababa. Nasa 1,029 na puntos o halos 4.36% ang kasunod ho ng pag-anunsyo ho ni Trump ng 30 araw na travel ban mula ho yan sa Europa papasok ho ng United States. Talaga naman hindi lamang dyan kundi maging dito ho sa ating bansa ramdam na rin ho yan. Samantala ho, visa suspension naman ipinapatupad na rin ho ng bansang India. Hingil pa rin ho sa banta ho ng coronavirus disease. Ito ho ang inanunsyo ho ng bansang India. Ang pansamantalang suspension ho ng mga visa sa loob daw ho yan ng 1 buwan para daw ho mapigilan ang pagkalat daw ho ng coronavirus disease. Tatagal naman hanggang Abril 15 ang suspension ng visa free travel na ibinibigay para ho sa mga overseas citizen ng natura hong bansa. Ang nasabi hong hakbang ay biglang paghahanda ng India sa magiging epekto ho ng turismo ng coronavirus outbreak sa hotel at mga aviation industries. Sa ngayon daw ho ay mayroon ng 6 na pong kumpirmadong kaso ho ng virus sa bansang India. Inaasahan umano ng Health Ministry
ng bansa na posibilidad na lumubo pa ang bilang ng mga taong napektuhan ng naturang sakit. Samantala, San Juan, LGUs, kansilado na ang trabaho. Ngayong araw ho yan, ngayong araw ho ng Biyernes. Kansilado na ho ang trabaho sa lahat ho ng mga tanggapan ng nasa ilalim ho ng San Juan City Local Government Unit. Ngayong araw ho yan, Marso 13. Ito ho ang inanunsyo ni San Juan City Mayor Francis Zamora para ho magbigay daan sa pagsasagawa ho ng sanitation at disinfection sa lahat ng opisina ng pampubliko at mga punong tanggapan ng pulisya, Bureau of Jail and Management at mga fire protection ho sa lungsod. Ayon kay Zamora, tatagal daw ho ang paglilinis hanggang aabot na ho ito ng 2 linggo bilang bahagi pa rin ng kanilang ipinapatupad na mission laban pa rin ho dito sa salot na coronavirus disease. Samantala, tuloy naman daw ho ang trabaho ng mga empleyado ng City Health Department, City Disaster Risk Reduction Management Office at iba pa hong critical na tanggapan. Sa pinakahuling tala daw ho, mayroon ng 8 kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa syudad ho ng San Juan City. So wala na ho tayong oras. Oras na ho para tayo ho'y pansamantalang magpapaalam at tayo ho'y muling magbabalik bukas. Salamat ho sa inyong pagtingkilik, panonood, at siyempre pagsubaybay, Ang inyong lingkod, Ronald Bula, kagapay nyo po sa serbisyo publiko, ay kasapi ho ng KBP o ang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Wala na hong oras. Trabaho lang ho ako rito at hindi ho ako namimersonal. Kaya bye-bye.